Mga kapatid at mga kaibigan, nandito po tayo sa siyudad ng Cagayan de Oro City sa mga sandaling ito. At ako ay mangangaral sa mga salita ng Diyos para po sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas, hindi lang sa Cagayan de Oro City. Para sa lahat ng covenant partners na ngayon ay nanonood sa programang ito ng The Hour of Truth, mananalangin ako. Pagkatapos po ng mensaheng ito, huwag kayong alis sa inyong kinaupuan, manood po kayo sa programang ito at alam kong pagpapalain kayo ng Panginoon. Kayo matagal nang tinatawag ng Panginoon upang kayo ay lumapit sa Kanya. Ito na po ang inyong pagkakataon upang makalapit sa ating buhay na Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, hinihiling ko na ang kapangyarihan ng Panginoon ay bumaba sa atin at makiisa sa mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito. Gusto ko pong bumasa sa mga sandaling ito, sa mga salita ng Diyos, kung meron kayong mga banal na aklat, dito sa Matthew chapter 24, magpapasimula tayo sa verse 3 hanggang sa verse 14. Babasahin ko ito sa wikang Ingles, at kung meron kayong banal na aklat, maririnig niyong sundan kasama ko. Mamaya babasahin natin sa ating sariling wika. Sa Ingles, ang Matthew 24, verse 3 to 14. Mari po tayong tumayo sa paggalang sa mga salita ng Diyos ngayong gabi. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines, and pestilences, and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Pagpalain ng buhay na Diyos ang kanyang mga banal na salita. Itaas natin ang ating kanang kamay. Ako'y mananalangin. Amang banal, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyong ngayon nakikinig at nanonood sa programang ito ng The Hour of Truth. Pumasok po kayo sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kung meron po silang mga pangangailangan ngayon, tugunin po ninyo. Kung meron silang karamdaman, pagalingin ninyo. Kung meron po silang problema, bigyan ninyo ng daan upang ito'y magkaroon ng kalutasan. Nangangailangan sila ng liwanag, bigyan po ninyo sila ng daan sa kaliwanagan at kaligtasan. Ibigay po ninyo sa amin ang mensahe ng katotohanan. Salitang ito na ngayon ay aming pakikinggan. Salamat po, Ama. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. And everybody says, in Jesus' name. Makakaupo na tayong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos. Naniniwala ba kayong may pagtawag ang Panginoon? Sinong naniniwala ditong may pagtawag ang Panginoon sa bawat isa? We are called unto salvation. And God's calling is going to come upon you in such a time that you need Him and that you are looking for Him sincerely.
Dumating yan sa buhay ko isang araw. Batang-bata pa ako. Merong ipinahayag ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng isang panaginip. Isang gabi, ipinahayag ng Diyos. Hindi ko alam na yun pala ay kapahayagan. Pinakita niya sa pamamagitan ng isang kahindik-hindik na kapahayagan sa pangungusap ng Espiritu. Nakita ko na merong bumababa sa langit na isang maliwanag na bituin. At nang ito'y makababa na, nakita kong napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Tumingin ako sa sanlibutan. Nakita ko ang mga tao ay nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon. Sila ay nagtatakbuhan at litong-lito ang kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ang iba ay nagsitalon sa dagat. Ngunit nakita kong nagliliyab ang dagat. Tumingala ako sa langit, nagliliyab din naman ang langit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, sapagat ang panaginip na ito'y nakakatakot at akala ko'y bunga lang ng aking isip. At ito ay aking itinabi sa aking pag-iisip ng araw na yon. At akala ko'y dahilan lamang sa aking kapuyatan o sa aking kapaguran sa araw na yon. Ngunit ng sumunod na araw, mga kaibigan at mga kapatid, ay naulit na naman ang kapahayagang yon ng Diyos sa aking buhay. At mas masahol pa sa unang gabi nang ako'y nakakita ng kapahayagang ito. The second night that I saw this vision was worse than the first night. I saw this bright figure coming from heaven, and as it grew bigger, it was brighter than the brightness of the sun. And I saw pandemonium and panic happened on the face of the earth. I saw people running to and fro in many, many directions, confused. They do not know what to do. It was a situation so chaotic that I myself became fearful of what would happen to me, because I also saw myself in that dream. I saw people jumping on the sea so they could be saved from this calamity that's going to happen upon them. But I saw that the sea was also on fire and there is no way of escape. Hindi po nakakatakas ang tao at nakita kong ang lahat ng pupuntahan niya, itong lahat ay direksyon ng kapahamakan. Hanggang sa ako'y nagising at nakita ko bago ako nagising, ang akin pong pananaw ay maliwanag at sinasabi ng pananaw na yon na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng caption, "The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come." I did not know that in my young life, the Lord was already calling me to preach about the gospel of the kingdom of Jesus Christ. Particularly in that dream and particularly in that vision, the Lord was showing me what will happen in the last days during the second coming of Jesus Christ. At eto ngayon ang aking ipangangaral, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang haligi at punto ng aking pangangaral sa aking ministering ibinigay ng Panginoon ay tinuturo ko ang tao sa kanyang muling pagbabalik. This is the anchor and this is the pillar of my preaching, to let people see and know the life of Jesus Christ so that they can be prepared for His second coming. Upang ihanda ang mga tao at ipakita sa kanila ang kanyang muling pagbabalik, sila ay mahahanda at hindi sila maaabutan ng kapahamakan. Marami ang nagtatanong ngayon, huling araw na ito, kung malapit na ba daw ang pagbabalik ni Jesus Christ. Marami ang nagsasabing, "Pastor, kailan po siya babalik?" Marami rin naman ang nanghuhula at nagsasabing,
siya ay babalik sa taong ito, sa petsang ito. Ngunit, nagkakamali po at hindi pa dumating ang Panginoon sa mga panahong yon. At ito ang mga instansyang sinasabi ko na nakapagpalamig sa pananampalataya ng iba. They thought Jesus Christ was coming in 1988. Somebody predicted from Korea that Jesus was coming in November 1988. When Jesus Christ did not come in the rapture in November 1988, many were discouraged and many left their faith and many became unbelievers again and they don't believe the preaching of the gospel anymore because of that. Ngayon, nawalan sila ng pananampalataya at hindi nila alam na nasa sa mga salita ng Diyos na sa kanyang pagbabalik, walang taong nakakaalam. Ni ang mga anghel, ang Ama lamang ang tanging nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik. Mga kaibigan at mga kapatid, gusto ba ninyong makasama sa pagbabalik ni Jesus Christ? Sino ang gusto makasama sa kanyang muling pagbabalik? Careful po ako sa pangaral sa mga salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mensahe ng ikalawang pagbabalik, sapagkat ayaw kong manampalataya kayo ng dahilan sa kayo ay natakot. Ayaw kong manampalataya kayo ng dahilan sa kayo ay nanginig. Gusto kong kayo ay manampalataya sapagkat nadama ninyo sa buhay ninyo ang pag-ibig ng Panginoon nang ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo at kayo ay tinubos sa inyong mga kasalanan. Hindi ko maibibigay ngayong gabi ang katanungan kung kailan darating si Jesus Christ. I cannot be presumptuous to tell you about the date of His coming because even the Bible says no one knows the day and the hour in which the Son of Man will come. Wala pong nakakaalam. Kaya ngayong gabi, ikinalulungkot ko ngayong sandaling ito na hindi ko maibigay sa inyo ang petsa, ang buwan, ang taon at araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng palatandaan ng kanyang pagbabalik kung ito ba'y nalalapit na o malayo pa. Ito ang aking ipangangaral at ibibigay sa inyo sa mga sandaling ito. Ito po ang mga babala at mga tanda ng kanyang muling pagbabalik. Listen to these warning signs of the coming of Jesus Christ in the last days. Number one warning sign of the coming of Jesus Christ in the last days. There will be widespread religious deception. Jesus himself was the one who said this in Matthew 24 verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang. Hallelujah! Gusto kong basahin po natin yan sa ating sariling wika. Mateo Kapitulo 24, versikulo 4. Ito po ang sinasabi sa ating sariling wika. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang pagsisiparito sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. When you say, I come in the name of the Lord, you might be religious. I come in the name of the Lord, you might be preaching about your religion or denomination. You are coming in the name of the Lord. And many will say, I am Christ. That means, kami ang katotohanan. At marami ang kanilang maililigaw. Ngayon, mga kapatid, paano po tayong hindi mailigaw upang tayo'y manatili sa katotohanan? Huwag tayong basta-basta maniniwala sa ating napapakinggan.
kinakailangan tayo ay manatili sa katotohanan sa paniniwala sa mga salita ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, ang lahat ng religious teaching, ang lahat ng dogma, ang lahat ng mga aral at pagtuturo, kailangan itong lahat ay mapasa ilalim ng kapagsubukan ng Galatian chapter 1 verse 8 to 9. Ano pong sinasabi ng Galatians chapter 1 verses 8 to 9? Ganito ang sinasabi kung ating pakikinggan at tutunghayan ang salita ng Diyos. Sinabi ni Paul, "Datapwat kahit man kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil." Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Gusto ba ninyong manatili sa katotohanan? Sino ang gustong manatili sa katotohanan upang hindi siya mailigaw? Marami ang darating at sasabihin, kami ay naririto sa pangalan ng Panginoon. Ililigaw nila ang marami. Kaya ang lahat ng religious teaching, religious dogma, religious doctrine should undergo the test of Galatians chapter 1 verses 8 to 9. Any doctrine that cannot stand this should not be accepted. Beware of religious deception. Kung hindi pinangaral ng apostoles, huwag nating tanggapin. Kung hindi pinangaral ni Pablo, huwag tanggapin. Kung hindi pinangaral ni Pedro, huwag tanggapin. Kung hindi pinangaral ni Jesus Christ, huwag tanggapin upang hindi mailigaw sa daan ng katotohanan. Ipagpaumanhin po ninyo, ngunit ako'y magsasalita ng katotohanan. Lahat kayo ngayong nasa harap ng inyong telebisyon, lahat kayong mga anak ng Diyos dito, gusto ba ninyong ang inyong pastor dito ay manatili sa pangangaral ng katotohanan? Na walang takot? Sa Bisaya pa, way pabor-pabor. Atong iwali ang maayong balita, ang kamatuuran, nga wa'dyo'y pabor-pabor. Ang gipaboran, ang ginuulag, ang yang kamaturan. Pinadala ako ng Panginoon sa huling araw at sinabing tumayo sa aking dalawang paa at sinabi niyang ilalagay ko ang mga salita ko sa iyong bibig. Pinahiran kita ng aking langis upang ipangaral mo ang buong katotohanan. Sa ating pong pangangaral sa buong katotohanan, wala akong kalaban kundi ang nagsasalita lamang ng kasinungalingan upang tayo ay mailigaw sa bagay ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang kaaway ng ating kaluluwa, si Satanas. Kaya pag kami pangangaral na ginagawa sa pangalan ng ating Panginoon, ngunit hindi po natin matatagpuan sa mga salita ng Diyos, huwag po nating tanggapin upang huwag mailigaw. Sapagkat pagka nailigaw kayo, hindi kayo handa sa kanyang muling pagbabalik. Baka tayo'y mapahiya kung ang Panginoon ay babalik na upang kunin ang sariling kanya. You thought that you are saved. And then when Jesus Christ comes, you are not saved. That is deception. You have been deceived. Kaya dito sa pangangaral ko, hindi ako natatakot magsabi sa inyong wala pong itinuro si Jesus Christ at ang apostoles na Holy Three. Wala po kayong mababasang Holy Trinity. Wala po kayong mababasang three separate persons. Wala po kayong mababasang three separate individual persons. And each one is a God. Wala kayong mababasang three gods. Wala kayong mababasang three persons. Jesus Christ did not preach about it. Peter the apostle and Paul the apostle and all the apostles did not preach about it. And it is being preached in the last days.
Ito po si Pastor Kibuloy, pinahiran ng langis ni Jesus Christ upang ipangaral ang katotohanan na kahit anghel, kahit si Pablo ang mangaral sa atin ng ibang ebanghelyo kaysa atin ang tinanggap na nakasulat dyan, kailangan ito'y matakwil. I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit. But I don't believe that they are the Trinity because the Bible did not say so. Hindi po ninyo matatagpuan sa banal na kasulatan. Kahit isang verse, wala kayong matatagpuang sinasabing Holy Three. Marami pong verse na nasasabing Holy One, pero wala pong Holy Three. Kaya itabi po natin yon. Kahit anghel ang nagsalita niyan, kahit pa si Pablo ang nagsalita niyan, sinabi niya sa Galatians 1:8-9, kung may mangaral ng ibang ebanghelyo na iba na sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil, huwag tanggapin. Kahit anghel, huwag kayong matakot. Baka may anghel, may pakpak pa, darating sa bahay nyo, at sasabing, ako'y anghel. Sinabi ko sa iyo, tatlo ang Diyos. Sabihin mo, umalis ka sa bahay ko, bahala na kung anghel ka. Bahala kang manulunda ka. Wala giwali ni Pablo na, di ka ko dawaton na. Religious deception is the first sign of the coming of Jesus Christ. Tingnan mo ngayon ang tinanggap mong mga aral at mga turo. Baka hindi nakasulat sa banal na kasulatan ang mga religious practices na ginagawa mo. Pagka ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon, akala mo religious ka, ligtas ka. Hindi pala biblical at scriptural ang lahat ng ginagawa mo. Mahal kayo ng Diyos, kayong taga-Cagayan de Oro. Mahal kayo ng Panginoon, kayong taga-Camiguin, Butuan, Oroquieta, Pagadian, Surigao, kayong lahat nandito sa Northern Mindanao, mahal kayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang pinahiran ng lahis, ipinadala dito, hindi upang bulahin kayo, kundi upang ipangaral ko sa inyo ang buong katotohanan. Hallelujah! That's why I feel in my heart that the Lord really loves you, because He sent you a preacher that comes from His heart to tell you about the whole truth. Hindi po ako pinapunta ng Panginoon dito upang itayo ko ang mali sa inyong mga isip at mga puso, kundi upang itayo ang katotohanan, sapagkat malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Ingatan natin ang ating mga sarili na tayo ay hindi mailigaw dahil sa mga relihiyosong turo at aral na hindi naman itinuro ng ating Panginoon. Manatili tayo sa katotohanan. So, i-review natin ngayon ang lahat ng ating tinanggap na mga aral at mga turo at mga religious practices, kung ito ba ay may kaugnayan sa kaligtasan. Ang walang kaugnayan sa kaligtasan, itabi na natin. Bumalik tayo sa Panginoon at sabihin, Panginoon, ang inyo lamang pong katotohanan ang kailangan ko. In the last days when Jesus Christ will stand before the people of the world and you will also stand before Him, there is one question that you will hear from Him. He will tell you, did you obey my will? Sinunod mo ba ang kalooban ko? Sapagkat sinabi niya sa John 12:48, if you reject me and accept not my word, there is one that will judge you in the last days. The words that I have spoken shall judge you in the last days. Ang kanyang mga salita ang haharapin natin sa huling araw. Second, warning signs before the coming of Jesus Christ. There will be widespread chaos and anarchy. Merong kaguluhan at merong kaligaligan sa sanlibutan ito. Sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita na ating binasa kanina, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Sinabi niya rito na magkakaroon ng mga digmaan.
at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Nation will be rising against nation. Kingdom will be rising against kingdom. Hindi ko nasasabihin sa inyo ang First World War. I will not tell you about the Second World War. I am going to tell you about the wars that are happening today. Alam niyo sa huling araw, mga kaibigan at mga kapatid, mga ideology po ang mag-aaway. It is going to be kingdom against kingdom in the last days. Nation against nation. Tayong mga anak ng Diyos na Kristiyano, maraming haharapin na kapagsubukan sa huling araw na ito. At nakikita na natin ang mga digmaan at alingaw-ngaw na digmaan na nangyayari sa buong sanlibutan. Tingnan po ninyo nangyayari sa Africa sa mga sandaling ito. Patayan, tribo versus tribo. Tingnan po ninyo sa Middle East, ang mga religious fanatics ay nagsisilitaw lahat. At sila ay pumapatay ng dahil sa kanilang pananampalataya at dahil sa kanilang paniniwala sa kanilang Diyos. Kikita po ninyo ang nangyayari sa Middle East, sa Africa, sa buong Asia. Kahit na po ang ating bansang Pilipinas hindi magiging immune sa mga gerang ito ng tribo ay lilitaw at makikipagdigmaan laban sa mga tribo. Yung sa massacre na nangyari sa Africa, it is the Tutsi tribe versus the Hutu tribe. Ito ay mga tribo-tribo, sila-sila rin nagpapatayan. Hundreds and hundreds of thousands are being massacred because of this. At may mga pananampalataya na hindi kamukha ng pananampalatayang ito, sa huling araw magpapatayan yan. May mga ideology tulad ng communism at Christianity na naniniwala sa Diyos at ang komunismong hindi naniniwala sa Diyos, itong lahat ay magkakabanggaan sa huling araw. At ito ay nangyayari ngayon. Kung hindi kita katribo, magkakaroon ng galit sa puso. Pagkatapos ang katribo ko lang, ang aking mamahalin, magkakaroon ng galit sa puso. At kung hindi ka katulad ng aming tribo, ikaw ay aming kamumuhian, kagagalitan, masuko mi sa imuha. Kining butanga, ibutang na sa yawa, sa kasing-kasing sa tao, sa ulahing mga dlaw, aron kining mangung mga gisulti sa Ginoo, nakabutang dinhi, makabatun og katumanan sa ulahing mga dlaw. So atong makita ang kaguliyang sa tibok kalibutan. Mahitabog yun na. Nangyayari na po ngayon ang mga bagay na ito. I don't have to elaborate on this because you can open your television every day, you can hear your radio, the news on your radio, you can read your newspaper every day, and you will see that all of these things that I've been talking about is already happening. There will also be widespread natural calamities. Industrialization has brought devastation to the environment. Kala ninyo sa huling araw na ito, according to the findings of scientists and also those that are involved with our environment, na meron tayong ozone layer sa stratosphere. Itong ozone layer, ang kamukha nito ay parang plastic balloon na nakabalot sa sanlibutan upang ang mainit na poisonous na ultraviolet rays ng araw ay hindi makapasok sa sanlibutan at ito ang magiging sanhi ng kanser sa balat o kanser sa mata o kanser sa ibang bahagi ng iyong katawan. Now, ang ozone layer ay may butas na napakalaki na ng butas na nakakita doon sa Northern Hemisphere. Ito'y kasinlaki na dalawahin mo ang kalaki ng sanlibutan, ganyan na kalaki ang butas ng ozone layer. Dahilan dyan, mga kapatid, ang ultraviolet rays ng araw ay pumapasok na sa ating sanlibutan at hindi na nabibigyang proteksyon ang ibang bahagi ng ating sanlibutan. Hindi pa nagtagal doon sa Russia ay nakita ang malaking butas na naman sa ozone layer na kasinlaki ng bansang Pilipinas. 3 beses kalaki sa bansang Pilipinas ang butas sa ozone layer sa ibabaw ng Russia. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito?
Ito po yung resulta ng kapangahasan ng tao sa tinatawag na industrialization na nagpapataas ng mga makakasirang chemical upang ang ating ozone layer ay mabutas. Pagka nabutas ito at lumalaki ang butas nito bawat taon, magkakaroon ng tinatawag na global warming because of this hazardous chemical that destroyed the ozone layer in the stratosphere. Pagka uminit ang sanlibutan, ang yelo doon sa Antarctica, yung malalaking kabundok na yelo, ice doon sa Antarctica, ito ay matutunaw. Pagka natunaw ito, ang tubig sa dagat ay tataas ng ilang metro. At ang resulta nito, mga kaibigan at mga kapatid, magkakaroon ng malalaking kalamidad sa pamamagitan ng baha, ng tidal wave, sapagkat lalaki ang quantity, daragdag ang quantity ng tubig sa sanlibutan, at ito ay bubulusok sa mga tao na kung saan nakatira ang mga tao. Sapagkat matutunaw ang mga yelong ito, ang tubig ay pupunta sa atin at magkakaroon ng pestilence sa iba't ibang lugar, magkakaroon ng kalamidad sa iba't ibang lugar. At habang ito ay nangyayari, matutupad ang sinabi ni Jesus Christ na matatakot ang tao sa makikita niya sa huling araw. That's why nations of this world are concerned about the environment right now. Kaya meron tayong mga environmental concerns sa lahat ng ating mga ginagawa, kahit na ang UN, United Nations, ay concerned na rin sa mga bagay na ito, sapagkat ito ang magdudulot ng kalamidad sa ating sanlibutan. Alam ninyo, sa huling araw, ang pagkain ay mawawala. Sa Cagayan de Oro, maraming pagkain ngayon. Marami tayong pagkain. Darating ang panahon, ang pagkain ay unti-unting mawawala. Sa kapangahasan na rin ng tao. Sapagkat dumarami ang mga tao, bawat taon, bawat tik ng segundo, 2 million are being born every tick of the second. 2 milyon ang ipinapanganak bawat tik ng segundo. Itong lahat, paglabas sa sanlibutan, kakain yan. Dumarami ang population ng sanlibutan ito. At magkakaroon ng pestilence sa iba't ibang lugar sapagkat ito'y resulta ng environmental degradation. Pagkatapos, mga kapatid, nandiyan pa ang pagkilos ng ating planeta at ang resulta ay mga lindol. Mga lindol sa iba't ibang lugar. Lumilindol sa Iran, lumilindol sa China. Di magtatagal, lilindol sa North America. Di magtatagal, lilindol sa South America. Di magtatagal, lilindol sa Latin America. Di magtatagal, may malalaking lindol na mangyayari sa Asia. Mararamdaman din yan dito sa Cagayan de Oro, sa buong Pilipinas. Marami ang mamamatay sa mga lindol na yan. At ito ay ipinangako na mangyayari sa huling araw. This will bring global catastrophe that will happen in the last days, and it will bring fear upon the hearts of men that live on this planet Earth. If Jesus Christ is not in your heart and you have not accepted Him as your Savior, you will have no hope when these things begin to come to pass. Kaya ngayon, nangangaral ako, hindi upang takutin kayo. Nangangaral ako upang bigyan kayo ng babala na ang taong wala sa Diyos mahihirapan sa huling mga araw. Pang-apat na warning sign. The mystery of iniquity is already here. It is the spirit of lawlessness. It is already at work. Itong spirit of lawlessness, ang tao wanay balaod, o di na mo ila sa balaod, o di na magpasakop sa balaod, niya na ning kalibutan na karon.
Already, this spirit is here. It's already here. You can see it through the proliferation of drug abuse. Di magtatagal ang mga drug lords ay pwede na silang magpatakbo ng kanilang sariling presidente. Bibilihin na nila ang lahat na kanilang gustong kapangyarihan. And there are 1.5 million Filipinos who are hooked on drugs in our land today. And pagka ang tao sumabog sa drugs, magiging lawless na siya sapagkat tinamaan na ang utak niya. Kahit ina, i-rape. Kahit kapatid, i-rape. Kahit 5 buwang bata, i-rape. Papatayin pa. Lahat ng gawang masama, magagawa na. Wala na siyang pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon dahil sumabog na ang kanyang utak sa drugs. Nagpapasalamat tayo sapagkat sa huling araw na ito, idinadalangin natin na mayroong mga mamumuno sa ating mga syudad na lalaban sa kasamaang ito. Isa na rito ang ating buting mayor sa Davao, Mayor Duterte, at ngayon nakikita ko sa mga news ang ating mayor sa Manila at ito ring ating mayor dito sa Cagayan de Oro City. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat merong mga tagapamuno ng ating mga syudad na lumalaban sa kasamaang ito. Ngunit ito ay lalaganap at ang spirit of lawlessness, which is the mystery of iniquity at work, lalaganap yan. Mag-ingat kayo pagkawala ang Diyos sa inyo sapagkat ang masamang espiritu ng drug papasok sa pamamahay ninyo at sisilain ang lahat ng anak nyo, ang asawa nyo, ang lahat ng ito. Ang inyo lamang proteksyon ay ang paglilingkod sa buhay na Diyos sa huling araw na ito. Hallelujah! Biro ninyo, sa Pilipinas lamang ay may 1.5 million drug users in the Philippines alone. And the income is 251 billion annually sa Cebu. Na pagkakinain mo ang sabong yan o siningot mo ang sabong yan, ikaw ay mahahay at lilipad ang iyong utak at maganda raw ang pakiramdam mo na kahit nasa 8th floor ka, akala mo nasa 1st floor ka lang. Kaya tatalon ka. Pagtalon mo, sabog ang utak mo. Na kahit pa 90 years old, i-rape mo sapagkat sumabog ang utak mo sa Cebu. Pagtingin mo sa kanya, 18 years old lang. Ganito ang ginagawa ng drugs na ito. Ito ay gawa ni Satanas sa huling araw upang maging lawless ang tao. At ang tao ay hindi magpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito ba ay naipangako na mangyayari sa huling araw? Sinabi ba ito ni Pablo? Ito ay sinabi ni Pablo, pakinggan natin ito. Sinabi niya, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, ang ganitong mga pananalita, akin pong babasahin sa inyo. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Darating ang mga panahong mapanganib. At eto na nga ang ating panahon ngayon. The spirit of betrayal is here. False prophets will rise up. Sabi ng Panginoon, lilitaw ang mga bulaang propeta. Sino po ang mga bulaang propeta? Ito yung mga nangangaral na nagtuturo ng mali. Bulaan, ang ibig sabihin mali. In the English,
False means not right, wrong. And they will rise up. They are called false prophets because they also are pretending to represent God. But when you look at their teaching, it is not of God. The doctrine of three gods is not of God. The doctrine that God is three is not of God. It is the false prophet Athanasius in 325 AD who has conquered that in the Nicene Council. And he made that doctrine and he made it to appear like it is true, to compromise the truth so that it will be acceptable to those that are in secular power, at the same time to those that are in religious power. And it was accepted and it was given to us in the last days. At hindi na natin sinuri kung ito'y katotohanan. Nagpapasalamat ako sa huling araw na ito. May tatayo at magsasabing, tama na ang kabulaanan, ang katotohanan ang siyang ating tanggapin. Sinabi ng kasulatan, false prophets shall rise and shall deceive many. Napakarami na po ng mga nailigaw at nalinlang. And Jesus Christ said, iniquity shall abound. Darami ang kasamaan at ang kasamaan ay lalaganap. Lalaganap sa buong Pilipinas, sa buong sanlibutan. I thank God for those that are in power, that are holding back the night. Like Mayor Lim, like Mayor Duterte, like Mayor Magtahas, and like all of those mayors that are in their cities and holding back the night of darkness, sin, and iniquity. I am praying for you. As a servant of God, I pray that we can hold back the night and darkness so that people will be enlightened by the words of God, by the truth of the Word of God. Sasama po ako sa dalangin sa lahat ng tagapamuno ng syudad na nakikipaglaban sa kasamaan, lalong-lalo na sa kasamaan ng ipinagbabawal na mga gamot. Panglimang sign na malapit na ngang dumating si Jesus Christ. Sinabi niya, the end is not yet. But when the gospel of the kingdom shall be preached into all the world, then shall the end come. Gospel of the kingdom. Ang lahat ay magsabing gospel of the kingdom. Laksan natin, gospel of the kingdom. Hindi niya sinabing gospel of the church. In order for the church to be saved, the church should go into the kingdom. The church is the body of believers that will go into the kingdom of Jesus Christ. Kaya ako'y naririto ngayon. Isa ito sa mga syudad na pinadala ko ng Panginoon upang ipangaral ang katotohanan. At aking ipinakikilala sa inyo ngayon sa mga sandaling ito ang kaharian ni Jesus Christ, ang pangalang igit sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ano ang ipinangangaral ko? The gospel of the kingdom is going to be preached into all the world, and then the end will come. This is the kingdom of Jesus Christ on earth. Ito ay katuparan sa kanyang idinalangin. Sinabi ng mga apostoles, teach us how to pray. Jesus Christ said, pray ye in this manner, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Sinong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay ng lahat ng gustong pumunta sa langit. Gusto kayo pumunta sa langit? Ang paraan ng Diyos, papupuntahin muna ang kanyang kaharian dito. Thy kingdom come! It's not the kingdom of man, it's the kingdom of Jesus Christ. Paano natin malalaman ang kaharian ng tao? Sapagat ang kalooban ng tao ang mangyayari. Paano natin malalaman ang kalooban ni Jesus, ang kaharian ni Jesus Christ? Ang kalooban niya ang ituturo.
My main mission is to preach the gospel into all the world, according to Matthew 24:14. This is the stone that was cut out from the mountain without hands and feet. Sa Old Testament, merong batong hinugot mula sa bundok at ito'y gumulong papunta doon sa may kapatagan at pagkatapos ito'y bumangga sa malaking imahen at ito'y lumaki at ito'y naging kaharian. Ito pala ang kaharian ni Jesus Christ. Ang kaharian ito ang siyang babangga sa lahat ng kaharian ng tao. Maging secular na kaharian, maging religious na kaharian, at ang religious na kaharian, yan ang denominasyon at relihiyon. Ang secular na kaharian, yan ang pamumuno ng lahat ng mga tao sa lupa. Itong lahat ay tatabi, at ang kaharian ni Jesus Christ at kalooban niya ang siyang itatayo sa huling araw. At eto lang nga, pinasisimulan ang pangangaral sa pagpapakilala ng kanyang kaharian sa huling araw. Kayong taga Cagayan de Oro, talagang mahal kayo ng Diyos. Sapagkat ito ay naipahayag sa bawat isa sa inyo. Kingdoms of men will go down. The kingdom of God will be known. Jesus Christ will be known throughout the world in His entirety. Ang mga ililigtas, sila'y seselyuhan sa pamamagitan ng isang bagong espiritu. It is not the spirit of disobedience. It is not the spirit of lawlessness. It is the spirit of obedience. The redeemed will be sealed with a new spirit. And this is the spirit of obedience to the will of the Lord Jesus Christ. And they will be called by a new name. Sino ang gustong tawagin sa isang bagong pangalan? Ang lahat ng magiging membro ng kaharian ni Jesus Christ tatawagin sa isang bagong pangalan. Kaya kung tatanungin ko kayo, anong pangalan nyo? Sasabihin ninyo, noon, anong pangalan mo? Katoliko. Anong pangalan mo? Baptist. Anong pangalan mo? Mormon. Ngayon, pagka kayo ay membro na ng kaharian ni Jesus Christ, ano? Sasabihin nyo, ano kayo? Jesus Christ, the name above every name, member. Yan ang bagong pangalang itatawag sa inyo. Sino ang gustong tawagin sa pangalan ni Jesus Christ? Pagka hindi kayo tinawag sa kanyang pangalan, pagkatapos sa huling araw, tatayo kayo sa harapan ng Panginoon at sasabihin nyo, Panginoon, ako rin! Iligtas mo rin ako! Sabi ng Panginoon, ng pangalan mo. Sasabihin mo yung pangalan ng relihiyon mo, sasabihin ng Panginoon sa iyo, hindi kita kilala. Ang nakikilala ko, yung aking bayan na tinatawag sa aking pangalan. He will call out a name. A people will be called by His own name. Why? What's in a name? Acts 4:12 says, for there is no other name given under heaven whereby we must be saved. That name is Jesus Christ. Siyang tagapagligtas, siyang hari ng mga hari. Sinong naniniwala na ang pangalang yan ang pangalang magliligtas sa lahat? Ang buhay na yan ang magliligtas sa lahat. Binubuksan ko ang mga mata nyo. Binubuksan ko ang mga pag-iisip nyo. Ang relihiyon itabi na ninyo sa mga isip nyo. Huwag na kayong malito pa sa relihiyon at denominasyon. Bumalik na kayo sa Panginoon. Bumalik na kayo kay Jesus Christ. Bumalik na kayo at magpasakop sa kanyang kaharian. Ipadadala ng Diyos ang isang lingkod na pinahiran ng kanyang langis na magre-represent sa kanya upang kayo ay turuan at pakainin sa kanyang mga salita. An anointed servant will be sent by God to represent Him. He will come and He will feed you and guide you with His words. And then the redeemed will be taught the will of God. At kayo ay tuturuan sa lahat ng kanyang mga kalooban. No wonder He said, except the man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang problema ng tao ngayon, paano makapasok sa langit? Paano makapasok sa kaharian ng Diyos? Kailangang ipanganak kang muli sa tubig
at sa Espiritu. Sa tubig, madaling ipanganak, bautismuhan ka lang, tapos na. Pero ang Espiritu, eto ang problema ng tao. Nabautismo, ngunit hindi pinanganak na muli sa Espiritu. What is our spirit? It's the spirit of sin. What is the spirit of sin? It is the spirit of disobedience. You are born with that. And you can only have salvation when you listen to the words of God and faith comes into you. Because the Bible says faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Without faith, it is impossible to please Him. So when you listen to my preaching, faith begin to grow in your heart. And when faith has grown in your heart, you will thereby come to the Lord. And you will notice and you will recognize the Lord as your Savior. And you will thank Him and you will say, Lord, thank you for saving me. Once upon a time on the cross of Calvary, you gave yourself because of my sin. You paid for my sin and my iniquities. You gave yourself on that cruel cross and you bought me with your own blood. Lord, I am coming to you. I am repenting of my sin. What is repentance? Repentance is when you promise the Lord and you say, from now on, not my will, but thine be done. Mula ngayon, hindi na ang kalooban ko, Panginoon, ang magaganap, kundi ang sayo na. Ang pagsisisi ay pangakong gagawin mo at sasabihin mo sa Panginoon, mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ang aking gagawin, kundi ang kalooban mo ang aking gagawin mula ngayon. Pagka ganyan ang sinabi mo, nagsisi ka. Pagka nagsisi ka, yung espiritu ng pagsuway sa puso mo, ang espiritu sa pagsupak, kuhaon. Pagkatapos ng espiritu sa pagsunod, may hatag sa Diyos. Kinsay mo hatag sa imo sa espiritu sa pagsunod, espiritu sa pagtuman, ang atong buhi nga Diyos pinagsayang gahom. By the power of God, you will be given the spirit of obedience in fulfillment of John chapter 1 verse 12. To them that receive Him, to them gave He power to become the children of God. Ang papasok sa langit, ang mga anak sa Diyos sa kaharian niya sa lupa na nakapasok at binigyan ng isang bagong espiritu, espiritu ng pagsusunod. Ngayon, mangangaral ako ng tithes, maraming Kristiyanong sasabihin, tuo ka ng kibuluyan na. Pangwarta ng dako. Kristiyano na. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mag-ingat kayo sa false teaching at false testimony. Amen? Amen? Huwag mong ipaangkin sa Diyos ang hindi niya ginawa. Pagka pinaangkin mo yan at sinabi mong, yan ay ginawa ng Diyos dahil ako'y man of God, in judgment time, you will answer for every word, every testimony that you have testified on this earth, whether it is true or not. You will answer for it. Kaya ako'y nangangaral dito, at ang ipinangangaral ko sa inyo ay kung ano ang katotohanan at kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. At ang kaharian ng Diyos ay bibigay sa kanyang matatapat na anak. Sinabi niya sa Luke 12:42, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag kayo matakot mga anak, sapagkat kalooban ng Ama na sa inyo ibigay ang kanyang kaharian. Nandirito ang kaharian ni Jesus Christ. Pagsusunod sa kanyang kalooban, siya ang hari! Sino dito ang gusto si Jesus Christ ang maging hari ng kanilang buhay? Marami ngayong reliyon at denominasyon tinanggap siya bilang tagapagligtas. Lord, I receive you as my Savior. It's very easy to receive Jesus Christ as your Savior, but it is not easy for you to receive Him as your King. Because there is a big difference between receiving Jesus Christ as your Savior and as your King. Many of the religion and denomination of the world today receive Him as their Savior by saying, Lord, come into my heart. I receive you as my Savior, but I am still King in my life. Denomination and religion are kingdom of men pretending to be the kingdom of God. But in the kingdom of Jesus Christ, He is the King. This is the will of the King. This is the law of the King. Mao ni ang pagbuot sa hari, mao ni atong pasakupan. Hallelujah! Pagka mayroon ng bayan, mga anak ng Diyos,
nakakumit sa kanilang sarili at sinabi, not my will but thine be done. I welcome your kingdom in my heart, in my life, Lord. You are my King, you are my Savior. Then you are one of those that are being called by His name. You belong to His kingdom now. He snatched you from the kingdom of man, which are denomination and religion, pretending to be the kingdom of God. You are now in His own kingdom. Then Jesus Christ is now prepared to come back again. Hindi siya babalik hanggang may mga taong hindi pa handa. Ang relihiyon at denominasyon hindi ang makapaghahanda sa atin. Kailangang merong ministry, merong paglilingkod na ibibigay ang Panginoon upang tayo ay ihanda. Ito ay hindi karya ng tao, kundi karya ng Diyos. Kaya pinadala sa inyo ang isang pinahira ng langis upang kayo ay maihanda. At pagka tayo nakapangako na, handang-handa na siya'y babalik upang kukunin ang lahat ng mga anak niya. Ito ang tinatawag na second coming. Second coming has two phases. The first phase of the second coming is called the rapture. Everybody says the rapture. Ano ang sinabi ng 1 Thessalonians? Gusto ba ninyong basahin ko, mga kapatid? Ang lahat ng masaya ay pumalakpak. Ang lahat ng tumanggap ng milagro ay tumawa. Ang lahat ng sumunod sa sinabi ko ay may milagro na kayong daladala. Hallelujah! The Bible says in 2 Thessalonians, 1 Thessalonians 4:16 to 17, listen to this. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sino ang gustong sumama sa rapture na buhay? Translation of the Living Saints. After 120 years, sapagkat ang ibinigay na panahon 120 years lang. Ang gihatag na panahon 120 years lang sa panahon ni Noah. Taas-taas maging ang 120 years, pero niabot rin ang katapusan. 100 years nilabay. 15 years nilabay. 150 na. 5 years na lang. Halaka. Nilabay ang upat. Halaka. Nilabay ang duha. Hala, tulo na lang. Nilabay ang duha. Duha na lang. Hantod isa na lang. Hantod dili na tuig ang giihap ni Noah. Adlaw na lang. 1, 2, 3, 365 days ang 1 year. Nahurot ang 300 days. Halaka, 5 kadlaw na lang. Sino waray na sayo dugi ang pamilya? Ang nakapalibot sa iya, sige tukod og mga balay, sige giskutog negosyo, sinuwa sige gampo kay 5 na lang kadlaw, Lord, 5 na lang kadlaw. Ang silingan, negosyo giskutan. Ay, mamilyonaryo pa taog ma. Ninda patag siya bo. Unsay sala nila? Ang sala nila, wa sila masayod. As it was in the days of Noah, so shall it also be in the coming of the days of the Son of Man. Until Noah entered into the ark, and they knew it not. Moto'y sala nila. Hantod ni sulod si Noah sa arka, wa gyud sila kabalo. Sa kabubuton sa Dios nga isa na lang sila kaadlaw. Ang ilang sala, wa gyud sila kabalo. Kay wa magpakabana. Daghang na minus power line. Pagka buntag, alas 6 pa. Uy, kibuloy na. Pak! Sirhan. Hour of truth. Ngitag cartoons. Pak! Ngitag tagira. Ay, nagkibuloy diya. Kay malibog tana. Panahon ni Noah, mawag yapon. Sige, gwali si Noah. Dapat mahibalo na sila kung maminaw lang. Pero antod ni sulod si Noah sa arka, wa jud sila kabalo. Kabalo mo sa ulahing adlaw, dunay arka ang ginapatukod. Arka sa gingharian nga sudlan sa tao.
Mga Tagalog, huwag kayong mag-alala sapagkat pagka-Bisaya ang sinasabi ko, i-interpret natin ito sa TV sa Tagalog. Maiintindihan din yung sinasabi ko. Hallelujah! Isa na lang kadlaw! Ikong sinuwa sa iyong pamilya, mga anak, mga asawa nyo, Mrs. Noah, andam na ba mo? Andam na tanan. Isa na lang kadlaw. Dali na mo, sulod na mo sa arka. Sulod sa arka. Isirhan ang arka. Ang tao sa kalibutan, sige lagyapong plano silang kagalingon, saya-saya, party-party, wag yun sila'y pakialam sa Ginoo. Wag yun, basta namin relihiyon, sige lang, simba lang ta diya, naging mo na nga itong pastor diya, luwas lagi tapos mo simba ta. Hay, luwas huwag mo simba ka. Sigig simba way tuman, di ka maluwas. Sigig pahuwayog Sabado way tuman, di ka maluwas. Ang kapahulayan karon dili na physical, spiritual. Papahulaya ang imong kalag sa pagpakasala. Pagsulod ni Noah, itakpan sa Diyos ang pultahan sa arka. Pak! Ang ulan nisugod na isa kadlaw. Okay. 5 kadlaw ay undang. Ang bahan itaas na. Nalibog ng mga tao. Nangitan sila masakyan nila. Ingon sila. Unsa naman nakakitabo sa atong kalibutan? 10 days. 20 days. Ang mga gym parehani nalubog na. Ang mga bungtod, ang mga bukid, mga kahoy, mga igsuon, daghan ang nangamatay sa baha. Kanya sinuwang ilang gikantsawan nga nagbuhat og barko sa bungtod, sa bukid, giingnan nilang ayaw buhat og barko sa bukid nawa! Dito sa baybayon kabuhat, kay dagat tubig dito. Buang-buang gikanuha. Nganong bubuhat man kag barko diha nga wa may tubig diha. Nakitaan nila nga nagtaas hangtod ang mga kahoy na lapawan na sa tubig. Hangtod ang mga bungtod na lapawan na. Ang tao wanay kaadtuan. Daghan ang nangamatay. Nagbuhat og mga sakyan nila para maluwas sila sa baha. Hangtod nga naabtan ang arka ni Noah. Maunalay naglutaw-lutaw ang iyang tibok pamilya tuwa sa sulod sa kaluwasan. Dito sa sulod sa arka. Ang mga taong buhi, sige panuktok Noah, balin taon minuwa. Usab na nga muna huna Noah, tuon na lagi minuwa. Propeta lagi kas Ginoo Noah, pasaylowa lang minuwa, pagtawag na mo ni mong kulto ka Noah. Abli taon puntahan Noah. Ingon si Noah, dili ako'y nagsira ang Diyos. Ang Diyos ako'y makaabli na. Sorry na lang, di na ginamablihan. Bulahan ta. Kayang gihatag sa tuwa 2,000 ka tuig. Ang 2,000 ka tuig taas-taas man gyud na. Pero matapos na. Ihapan ninyo inyong kalendaryo. Sa 2,000 ka tuig ang nahurot sa tao 1,997 years. Pila na lang katuig para year 2000? 2,000 years, taas na! Para mag-inusul ang tao, mumalik sa Diyos. Pero ang 2,000, mahuman na ginabison sa kataas sa prosesyon, matapos sa ginasimbahan. Wa ko magingon sa year 2000, mubalik na siya, kaya naging ng kasulatan, way taong nahibalo. Pero ginasulti lang na ako sa inyo, unsa katuol ang panahon. Basig karong gabihon na, capture na. Basig gugma. Basig sa sunod tuig 1998, basig 1999, basig year 2000, wa ka kabalo. Hallelujah! Hallelujah! Niya pa ang modernong Noah nagawali. Samtang gatukod ko og arka, kauban sa Ginoo. Unsa ning arkaha? King harian ni Jesus Christ. Kamong tanan nga gustong maluwas, dali na mo, panulod na mo sa arka sa inyong kaluwasan. Ingon si Jesus Christ sa John 10:9, I am the door. If any man come into me, he shall be saved. Ako ang pultahan, ang taong sulod ka na ako, maluwas. Kasi atong sudlon, relihiyon, dili. Denominasyon, dili.
si Jesus Christ mao'y atong sudlon kay siya arka. Siya ang pultahan sa iyang arka. Abli pa ang arka ron. Wa ako kabalog, pila pa ni katuig pag-ablihan. Basi ginonday ko sa Ginoong, anak, ugma, sirhan na nato. Bulahan ang taga-Cagayan nga butuol diri og moingon, Lord, among dawaton ang imong kaluwasan, ikaw maimo namong hari, musulod ni sa arka sa among kaluwasan, ikaw ang arka sa among kaluwasan. Papasok po kami, Ama, sa arka ng aming kaligtasan, ikaw ang aming kaligtasan. The Bible tells us, for as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Then after the rapture, pagkatapos na yun ay mangyayari na, kukunin na lahat, ang lahat ng mga anak ng Diyos sa karya ng lupa na nakapasok, dadalhin na sa karya ng Diyos sa langit. Handang-handa na sila. Pagpasok nila, ang maiiwan dito kawawa. Sapagkat sila ay dadanas ng tinatawag na Great Tribulation. Sinong gustong maiwan dito sa rapture? Itaas ang kamay. Sinong gustong sumama sa Panginoon sa translation of the living saints we call the rapture? Tumayo. Hallelujah! 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 Now you listen to me. During the tribulation, many Christians will be left behind. Who are those? Those that failed to come into the kingdom by means of repentance, by means of a promise, not my will but thine be done. And you receive the anointed servant of God and you listen to my message because I was sent to prepare the way of the kingdom. For a people to be prepared, they must come into the kingdom by repentance. When you have repented, you have promised that from now on you will obey Him. You are now out of the sin of this world. You can come into the kingdom. You are ready for the kingdom of God in heaven. Andam ka na, pasking harian sa Diyos sa langit. Daghang mabilin dinhi. Ang mensahe nako sa di pa gustong mutuman ron o gustong mabilin dinhi sa tribulation period, ayaw mog pamarka sa Antikristo. Modern technology nowadays is so advanced that the Antichrist can set up his kingdom in just 2 weeks' time. Nay computer sa Brussels, Belgium, pareha kadakuan ng building. Ang tanang knowledge sa tao tuwa dito. Ang tanang ipangutanan nimo matubag niya. Pwede niyang numeruhan ang tao every second. Tibok, 7 billion population of the world. Ang tanang imong records tuwa dito sa mga computer, mailhan ka niya o kinsa ka. Sa European Economic Community, this is a conglomeration of 10 nations, hantod karon na imong lang 12, as prophesied in Revelation 13 and 14, the beast will rise up with 10 horns. Kining beast mo niyang gingharian nga mo rise up sa Europe. Ang 10 horns mo niyang napulo kanasod nga mag-usa. O kini karon gina-compose sa European Economic Community. Usa na lang ang ilang salapi, Euro money. Kauban ang Britain ani, kauban ang France, o kauban ang mga nasod sa Europe. Ang ilang headquarters nasa Brussels, Belgium. Wala na sila gagamit og kwarta. Marka na lang. Sa una, credit card pa'y ginagamit, ang imong number ibutang sa credit card. Karon gikuha na nila na. Kaya madisgrasya man gud ang tao, makuha ang credit card niya, dili sa mailhan kung kinsa siya. Gusto nila nga kanang problema mawa. So ang numero ibutang na lang sa pinaka-visible nga parte sa imong lawas. The most visible part of your body is the back of your hand and your forehead. So karon gimarka na ang number sa tao diri sa iyang agtang ug dinhi, dili makita sa imong mata. Mamalit ka, laser light makakita ana. Sa department store mo agi ka, pag agi sa laser, naka-record na imong number, sila na imong kubra sa imong napamalit dito sa bangko. Wala na'y kwartang gamiton. Ingon ang kasulatan sa ulay hadlaw, paghari sa Antikristo, kung wala kay marka, di ka makapalit, di ka makabaligya, kay wa na'y kwartang gamiton.
hapit na muabot si Jesus Christ. Ang Great Tribulation, hapit na pod may tabo pagkahuman sa rapture. Ni ako para andamo ng katawhan sa Diyos. Na muhawa sa sala, muhawa sa kaulipnan sa relihiyon o denominasyon, muduol na sa gingharian o magpasakop sama sa panahon ni Noah. Kadiyang masakop mo, ani, andam mo. Mabutang panahon, di mo magmahay, kay nahisakop mo. Silyuhan ang tanang anak sa Diyos. Gisugo sa Diyos ang iyang gahom pinaagi sa usa ka pagpangalagad nga silyuhan ang tanang anak sa Diyos. And the seal of the children of God in the last days that I will bring to you through the power of God is the seal of the power of obedience. The spirit of obedience is your seal in the last days. Silyuhan mo. Pagkanitawat mo na, naginulsol mo, not my will but thine be done. Silyado ka na. Di na ka mailog ni Satanas. Anytime mo abot si Jesus Christ, kauban ka nga muuban sa iya. Di ka mo agi kamatayon. Buhi, muuban ka sa iya. Gusto ba ninyong masilyuhan? Ang selyo ni Jesus Christ mao ang usa ka bag-ong espiritu. Katumanan sa John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit. This spirit I'm talking about is the spirit of obedience that you can have when you repent. When you repent, you make a promise. Not my will from now on, but thine be done. If you want to receive that seal, that mark upon you, which is the mark of the redeem of God, which is the spirit of obedience to the will of Jesus Christ in His kingdom, pwede kang wanhi. Niining kingharian, pagka ikaw nakasulot, samtang liya ka, ay kabala ka, kay panalanginan ka sa Diyos. Muhilak ka sa iya, ang imong financial ihatag. Physical, ayuhon. Balatian, ayuhon. Ang tanang yawa sa imong kinabuhi, palayason. Ni ako pagsulti sa iyo sa maing balita nga kamong tanan nga naginulsol ug nagpamimbro sa gingharian ni Jesus Christ. Walay problema ninyo nga dili masulbad sa Ginoo. Wala kayong problema na hindi bibigyang solusyon ng Panginoon. Ang gawin mo lang, may kapangyarihan ng Panginoon upang ikaw ay palapitin sa Kanya. Ngunit, hindi ka mapipilit ng Panginoon. Kailangan gumawa ka ng desisyon na sarili mo upang siya'y tanggapin mo bilang hari ng iyong buhay. Bisan gamhanan ng Ginoo, pero di kanya mapugos kung wakay desisyon mga lagad sa iya. Ang may desisyon lang na magpasakop sa iya, mauray pagalwason. So ang Ginoo may gahom. Ipadala ko niya aron iwaling may balita, pero kutob rakos pagwali, di ko makapugos sa inyo ha. Karong nakadungog mo sa pagwali, kamoy mo decide kung dawaton ba ninyo ang mensahe o dili. Ang mudawat bulahan, may sama sila sa pamilya ni Noah, makasulod sa arka silang kalwasan. Pagduol, mga anak sa Diyos, kamong tanan nga buot. Gamay-gamay maning atong altar, pero ang kutob makaduol dire, muduol. Ang di na makaduol kay gamay, magpabilin na lang mo, i-signify na lang ninyo, nakigusa mo, pinagi sa pagtaas sa inyong kamot. Samtang madungog ninyo nga akong awiton, kining maong awit, pwede mong makaduol. Mag-aampokos ba sa kiton? I-release na ako ang blessings sa salvation, sa healing, o sa financial prosperity sa inyong kinabuhi, o gilabi na gayod, katong gustong musulod sa gingharian. I want the power of God tonight to come and seal you with the mark of obedience in your life. Hallelujah. Hallelujah. Don't worry about this heavy load that I carry. Don't be concerned if they send me to my knees, for I know a place whereon my Lord will lighten. I'll be all right soon as I reach Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through this dark
and dreary storms of unbelief. And if I touch His nail-scarred hands into my hands, then I'll be alright soon as I reach Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through these dark and dreary storms of unbelief, if I touch His nail-scarred hands into my hands, I'll be alright soon as I reach Calvary. Pretty soon now, I'm gonna reach the hill Golgotha. I'll touch the hem that was fashioned from a tree. And if I touch His nail-scarred hands into my hands, I'll be alright soon as I reach Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through these dark and dreary storms of unbelief, if I touch His nail-scarred hands into my hands, I'll be alright soon as I reach Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through these dark and dreary storms of unbelief, if I touch His nail-scarred hands into my hands, I'll be alright as soon as I reach Calvary. I'll be alright soon as I reach Calvary. I'll be alright soon as I reach Calvary.